Daang-daang biyahero naman ang stranded sa mga pantalan sa Central Visayas dahil sa inaasang taas ng alon bunsod ng Bagyong Tino. Ilan ang mga Cebuano naman ang nagpanic buying ng mga grocery at gasolinahan. Mula sa FMR Cebu, may umaarangkadang balita si Clark Pasuwit live. Clark, kamusta na ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Yes, Jack, buong araw na naging makulimlim ang takbo ng panahon dito sa Cebu City na may kasamang panakanakang pag-ulan. Ngunit hindi ito katulad ng panahon sa isla ng Camotes kung saan nagsimula ng maramdaman ang hagupit ng Bagyong Tino kaninang umaga. Ito ang sitwasyon kaninang umaga sa isla ng Camotes sa Cebu. Malakas na hangin at ulan na dala ng paparating na Bagyong Tino. Dahil dito, inangat na sa signal number 2 ang buong probinsya ng Cebu dahil sa pagbabadya ng Bagyong Tino. Ayon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, inaasahang tutumbukin ng Bagyong Tino ang Northern Cebu ngayong Martes. Linggo pa lang ay nag-anunsyo na ng kanselasyon ng klase ang lokal na pamahalaan ng Cebu. Kanselado na rin ang lahat ng biyahe ng sasakyang pandagat mula at papunta sa Cebu. Ngunit kaninang umaga, may ilan pa ring mga pasahero ang pumunta sa Pier 1 sa pagbabakasakaling makasakay sila ngayong araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, aabot na sa mahigit 500 individual ang na-stranded sa mga pantalan sa Central Visayas. Naka-red alert na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naglabas naman ng storm surge warning ang Pag-asa para sa mga posibleng paglaki ng alon na aabot sa 1 hanggang sa 2 metro. Tila nagpanic buying naman ang mga Cebuano dahil sa paparating na bagyo. Bentang-benta ang mga emergency lights, flashlights at solar-powered na ilaw. Mahaba rin ang pila sa mga grocery. Karamihan sa mga pinamimili ay mga emergency food items gaya ng noodles at delata. Sa mga merkado, sako-sakong bigas naman ang pinamili ng mga Cebuano. Mahaba naman ang pila sa mga gasoline stations para sa mga nais magpagasolina habang hindi pa tumatama ang bagyo. Check at Nina, kaninang hapon nga lang sa pinakahuling weather update ng Pag-asa ay formal lang inangat sa signal number 3 ang buong probinsya ng Cebu. Ayon naman sa Pag-asa, posible pa yang iangat sa signal number 4 mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw pag tumama na ang Bagyong Tino, partikular na sa isla ng Camotes. Jack at Nina? Yes, isang tanong lang sa akin mula sa akin, no, Clark. Clark, may ginawa na bang forced evacuation sa ilang bayan dyan? Yes, Jack, meron ng forced evacuation, Jack. Marami na, no? Partikular na sa Northern Cebu kung saan ito yung tinitignan ng Pag-asa na tutumbukin ng Bagyong Tino. Lalo na sa bayan ng Bugo, yung tent city na inilatag ng DSWD para sana sa mga biktima ng lindol noong buwan ng Setyembre dyan sa Bugo City ay nilipat muna, inalis muna nila, nagka-evacuation na dyan sa tent city at formal na ngayong naninilahan muna sa mga paaralan dyan sa Bugo City ang mga nasa lanta ng lindol. Samantala sa bayan naman ng San Remigio ay nasa kanya-kanyang mga evacuation centers sa mga iba't ibang barangay, sa mga gym nila, yung mga tinamaan ng lindol noong buwan ng Setyembre. Jack? Clark, si Nina to, no? Sa ngayon nakikita ko naman yung iyong likuran, ano? Kung saan ka nagla-live. Kumusta ba ang panahon? Parang medyo tumigil ang ulan sa ngayon. Yes, Nina, ito nga for now, no, medyo umaambon lang na may panakanakang pag-ulan tapos medyo makulimlim. Buong araw na naging makulimlim dito sa Cebu City. Ito yung sinasabi nilang parang the calm before the storm, Nina, no? Parang nare-reminisce nila yung nangyari din nung tumama yung Bagyong Odette dahil ganito rin yung panahon na parang tila maliit na parang onting ambon lang na makulimlim. Pero lahat naman ng paghahanda ay ginawa na ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Naka-red alert status na, tsaka naka-ready na rin yung mga rescue at response teams natin kung sakaling merong sakuna o trahedya na mangyari mamayang gabi at mamayang madaling araw pagpasok ng Bagyong Tino dito sa bayan ng Cebu. Okay, maraming salamat, Clark Pasuwit. Ingat kayo dyan.